Hoy Stoic Warriors! Welcome muli sa aking channel. Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at maramdaman na parang may estranghero na nakatingin pabalik? Isang tao na hindi mo nakikilala? Parang naglalakbay ka sa buhay na walang pakiramdam, na parang wala kang koneksyon, nakatali sa paulit-ulit na walang patutunguhang mga siklo. Pinapanood ang sarili mong potensyal na nabubulok habang ang oras ay dumadaan sa mga daliri mo na parang umaagos na ilog. Baka pinabayaan mo na ang sarili mo. Baka binangga ka ng buhay, ng brutal, ng walang awa, kaya huminto ka na sa paglaban, nasanay ka na sa bigat, nasanay ka na sa pakiramdam ng pagiging stuck, nasanay ka na sa pagiging kulang sa kung anong alam mong kaya mong maging. At ngayon, ang apoy sa loob mo ay parang mga naglalagablab na uling na lang. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang apoy ay hindi talaga namamatay. Naghihintay ito. Naghihintay ito ng hangin. Naghihintay ito ng isang spark. At ngayon, may pagpipilian ka. Pakainin ito o hayaang mamatay magpakailanman. Ang isang lalaki na yumuyuko sa komportabling buhay ay isang lalaking nakakadena sa kahinaan. Ang isang lalaki na natatakot sa hirap ay isang lalaking talo na. At ang isang lalaki na tumatangging magbago ay parang naguhukay ng sariling libingan sa bawat saglit na nasasayang. Ang isang stoic ay hindi namimili ng madaling daan. Hindi siya humihiling na magbago ang mga bagay. Tinatanggap niya ang ibinibigay sa kanya at pinapaangkop ito sa kanyang kalooban. Sakit? Ginagawa niyang lakas pag-reject, ginagawa niyang tibay pagkatalo, ginagawa niyang karunungan. Hindi siya lumuluhod sa harap ng pagdurusa. Pinapaluhod niya ang pagdurusa sa harap niya. Bawat lalaki ay dumaan sa isang sandali kung saan kailangan niyang sunugin ang lumang bersyon ng sarili niya. Hindi balang araw, hindi mamaya, ngayon na. Wala nang paghihintay, wala nang pangarap lang, wala nang paghila ng patay na bigat. Patayin ang kahinaan. Ilibing ang mga palusot. Hilahin ang sarili mo mula sa libingan na kinapapalooban mo at muling itayo ang sarili mo na may apoy sa dibdib at bakal sa gulugod. Dito magbabago ang lahat. Pero wala itong kahulugan kung mananatili ka lang diyan, kumilos, gawin. Huwag hayaang mamatay ang apoy sa loob mo. At habang andyan ka na rin, pindutin mo na ang like button, mag-subscribe at mag-lock in. Dahil hindi lang ito basta video. Ito ang sandali na pipiliin mong magising o dahan-dahang maglaho. Ngayon, magsimula na tayo sa trabaho. Number 1, reset. Sunugin ang nakaraan at alisin ang bigat. Hindi ka makakausad kung patuloy kang nakakadena sa mga multo ng kahapon. Ang bigat ng mga pagkakamali, mapait na pagsisisi at mga luma mong bersyon na hindi na tumutulong sa'yo. Putulin mo na sila. Wasakin mo sila. Sunugin mo sila. Yung breakup na dumurog sa'yo, hindi yon isang parusang kamatayan, isang wake-up call iyon. Bawat patak ng dugo, pawis, at luha na ibinuhos mo sa relasyon na iyon, tapos na. Hayaan mong masunog, hayaan mong mawala. Kung hindi ito magpapalakas sa apoy mo, abulang ito sa hangin. Ang mga pagkatalo na parang humahabol sa isip mo tulad ng isang mandaragit na bumulong na hindi ka sapat, hindi ka nila pag-aari, hindi nila kaya. Mga aral lang sila na nakatago, mga peklat na humubog sa'yo. Hayaan mong gawing matalim ang mga ito, hindi humina. Hindi sila ang katapusan mo, sila ang simula mo. Ang mga tao na nagduda sa'yo, nagtaksil sa'yo, at iniwan kang dumugo sa katahimikan. Pabor nila sa'yo iyon. Hindi sila ang mga taong kailangan mo. Sila ang mga taong hindi mo na kailangan. Ipinakita nila kung sino sila at ngayon malinaw na. Hindi sila karapat-dapat sa oras mo, sa tiwala mo, o sa pagmamahal mo. Hayaan mong maglaho sila sa likod habang ikaw ay tumataas sa harapan. Malaya ka na, walang kadena. May mga lalaking kumakapit sa nakaraan na parabang iyon ang kanilang pagkakakilanlan. Binubuhat nila iyon tulad ng isang medalya, hinahayaan itong magtakda sa kanila.
Nagkamali ako noon kaya magkamali ulit ako. Iyon ang kahinaan. Iyon ang takot na nagsasalita. Iyon ay hindi ikaw. Hindi ka ang iyong mga pagkakamali. Hindi ka ang lalaking natapilok sa nakaraan. Ang lalaking ikaw kahapon ay patay na. Ang lalaking nakatayo sa harap mo ngayon ay ipinanganak muli, pinanday ng apoy ng pagsubok. At ang lalaking magiging ikaw ay isang bagay na hindi pa nakita ng mundo. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang nakaraan ay isang bagay na lampas sa atin. Tapos na iyon. Wala nang natira kundi ang susunod mong gagawin. Ang nakaraan mo ay isang anino, isang multo na maaari mong durugin sa isang simpleng desisyon. Ang bitawan ito. Wala kang utang na loob sa iyong lumang sarili. Ang lalaking iyon na nabigo, na nadapa, na nagdusa. Wala na siyang hawak sa iyo. Reset. Linisin ang slate. Punitin ang mga kontratang pinirmahan mo sa iyong lumang sarili at sunugin ang mga papel. Wala kang utang na kahit ano sa lalaking iyon. Tulad ng pinaniniwalaan ng mga Stoic, ang lahat, even ang sakit, ang mga sugat, ang pagkatalo, ay isang regalo. Walang sandali ng pagdurusa ang nasayang. Bawat peklat na nakaukit sa iyong balat ay isang aral. Pero ngayon ang oras para bitawan ang bigat, para pakawalan ang mga bagay na hindi na tumutulong sa iyo. Ang nakaraan ay hindi na ang iyong pasanin. Nararamdaman mo ba ito? Ang apoy na naglalagablab sa loob mo kapag pinutol mo ang mga hindi nakikitang kadena. Ang daloy ng lakas habang tinatanggal mo ang mga ugnayan sa lahat ng bagay na nagpapabigat sa iyo. Lahat ng nagsabi sa iyo, hindi mo kaya. Iyan ang kalayaan. Iyan ang lasa ng buhay na matagal mong tinatago mula sa mundo. Hindi na ikaw ang pag-aari ng mundo. Hindi ka na ang lalaking ikaw kahapon at hindi ka na rin ang lalaking maaaring naging ikaw. Ikaw na ang lalaking muling bubangon mula sa mga abo. Ang kapangyarihan ng iyong hinaharap ay nasa iyong mga kamay, hindi sa iyong nakaraan. Hayaan mong masunog. Hayaan mong magbigay ito ng lakas sa iyo. Hayaan mong magpalaya sa iyo. Ang nakaraan ay wala kundi gasolina para sa apoy. Sunugin ito. Bumangon mula sa mga abo. Ang iyong hinaharap ay naghihintay na sa iyo. Number 2. Restart. Magtayo ng bagong pundasyon. Karamihan sa mga tao ay nananatiling stuck dahil natatakot silang magsimula muli. Natatakot sila sa pawis, sa hirap, at sa kahihiyan ng pagiging baguhan. Natatakot sila sa discomfort na kaakibat ng muling pagbuo. Pero pakinggan mong mabuti, ang magsimula muli ay hindi kahinaan. Isa itong hilaw, malupit na kapangyarihan. Ito ang spark na nagiging sanhi ng pagbabago mula sa mga guho patungo sa isang revolusyon. Gusto mo bang malaman kung ano ang pinagkaiba ng mga hindi matitinag sa mga karaniwan? Hindi ito dahil hindi sila nahulog. Hindi ito dahil hindi nila naranasan ang pagkawasak. Hindi. Ito ay dahil tinanggap nila ito. Nang ang kanilang landas ay masira, nang ang luma nilang daan ay magka-crumble sa ilalim ng kanilang mga paa, hindi sila naupo sa alikabok at umiyak. Bumangon sila. Binuo nila ulit. Muling ipinanganak nila ang kanilang buhay mula sa mga guho. Dito hinuhubog ang kapangyarihan. Kapag ang lahat ng iyong alam ay gumuho, may dalawang pagpipilian ka. Manatiling nakadapa o bumangon at magtayo ng mas matibay na bagay. Walang awa ang mundo. Durugin ka nito. Pero kung paano ka tumugon, iyan ang magtatakda sa iyo. Si Seneca, ang Stoic na higante, ay nagsabi, ang mga pagsubok ay nagpapalakas sa isipan tulad ng pagpapalakas ng katawan sa paggawa. Bawat setback, bawat pagkatalo, bawat sandali na nais mong sumuko, iyan ang iyong pandayan, ang sakit, ang paghihirap, ang pagbagsak. Hindi ito ang katapusan, ito ang iyong simula. Patay na ang luma mong landas, iyon ang punto. Hindi ka lang basta nagsusurvive. Muling binubuo mo ang iyong buhay, mas malakas at mas matindi kaysa kailanman.
Hindi lang nag-survive ang mga stoic sa buhay. Tinalo nila ito. Nauunawaan nila na kapag lahat ay tinanggal na, ang natitira ay ikaw. At doon, nakatago ang kapangyarihan. Hindi sa kung ano ang nawala, kundi sa kung ano ang kaya mong buuin mula sa mga abo. Isipin mo, bawat alamat, bawat hindi matitinag na puwersa na tinandaan ng kasaysayan, nakaranas sila ng pinakamataas na pagsubok, ang breaking point. Pero hindi sila bumagsak, hindi sila nag-crumble, muling nag-umpisa sila. Naglakad sila sa impyerno at bumangon mula sa mga apoy na may kapangyarihan na kayang magpakilos ng bundok. Ginawa nilang sandali ng pagkawasak ang kanilang pinakamahalagang tagumpay. Ngayon ikaw na. Ang bawat restart ay isang laban, isang pagkakataon upang hubugin ang iyong hinaharap gamit ang iyong sariling mga kamay. At susubukin ka. Mararamdaman mo ang sakit, ang pagdududa, ang pagnanais na sumuko. Pero huwag kang mag-atubiling umatras. Ito na ang iyong sandali. Dito magsisimula ang tunay mong ikaw, muling ipinanganak, walang tigil at hindi matitinag. Ang mga salita ni Seneca ay mas malakas pa ngayon. Mas madalas tayong magdusa sa ating imahinasyon kaysa sa realidad. Huwag mong hayaan na ang pagkatalo ay maging bahagi ng iyong imahinasyon. Huwag matakot dito. Lakbayin mo ito. Yakapin mo ito. At bumangon ka tulad ng isang bagyo. Ganito mo kukunin ang kontrol sa iyong buhay. Ganito mo isusulat muli ang iyong kwento. Kalimutan mo na kung sino ka dati. Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling kapalaran. At ang itatayo mo, ito ay magiging isang alamat. Number 3, refocus. Ilak ang iyong misyon. Tumingin ka sa paligid, maglaan ng matagal at masusing tingin sa mundong kinabubuhay mo. Ano ang nakikita mo? Mga taong umiikot sa kanilang mga buhay, isipan na naliligaw sa ingay, walang humpay na nag-scroll, tumatalon mula sa isang walang saysay na distraction patungo sa isa pa. Bawat click ay kumakain ng kanilang oras, ng kanilang buhay, ng kanilang kaluluwa. At ano ang mayroon sila bilang kapalit? Wala. Ang oras ay kaaway nila, pero hindi nila ito nakikita. Sinasayang nila ang kanilang mga araw na para bang may walang katapusang araw pa sa hinaharap. Ang mga linggo ay dumadaan na parang hindi nila napapansin. Yung mga buwan ay nawawala sa hangin, tulad ng usok na kumukupas sa gabi. Ang mga taon ay lumipas na at hindi pa nila na-realize. Inubos nila ang bawat mahalagang sandali sa mga walang kabuluhan, mga bagay na walang halaga, mga bagay na hindi mahalaga. At sa huli, kapag nagising na sila, huli na. Ito ang buhay ng karamihan. Nagidream sila ng kadakilaan, ng tagumpay, ng pamumuhay ng isang hindi pangkaraniwang buhay, pero hindi man lang nila sinubukan. Bakit? Kasi sila'y nagkakalat. Sila'y nadidistract, wala silang focus. Makinig ka, ang tagumpay, ang tunay na tagumpay, ay nangangailangan ng higit pa sa sipag. Kailangan nito ng obsession, isang laser-sharp na focus na walang makakapagpabago, walang makakapagpatigil. Kailangan nito ng lubos na dedikasyon, isang hindi matitinag na commitment na mas malakas pa kaysa sa anumang dahilan, anumang distraction, anumang tukso. Isang digmaan laban sa lahat ng bagay na hindi nagsisilbi sa iyong misyon. At karamihan ay hindi handang makipaglaban. Pero kung handa kang makipagdigma sa mundo, isakripisyo ang lahat ng hindi mahalaga at walang humpay na habulin ang iyong layunin, dapat kang mag-focus. Walang puwang para magdalawang isip. Walang espasyo para sa pagdududa. Walang pansamantalang paghinto para sa awa. Ang tunay na tagumpay ay isang labanang digma. Hindi ka pwedeng magpaligoy-ligoy at maghintay ng tagumpay. Dapat mong i-focus ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat kilos, focused. Bawat hininga mo ay nakatuon sa isang misyon at hayaan mong magkagulo ang mundo sa paligid mo. Hayaan mong ang ingay ng kabiguan ng ibang tao ay mawala.
Hayaan mong ang kanilang mga distractions ay maging isang koro ng mga walang kabuluhang bagay. Hindi ikaw sila. Hindi ka dito para sumunod, dito ka upang manguna. Dapat mong ipamuhay ang buhay na may apoy na sumisiko sa loob mo. Isang apoy na sisira sa bawat pag-aalinlangan, bawat kawalan ng tiwala. Ang apoy na iyon ay dapat maging kasing lakas na wala ng kahit anong bagyong madilim ang makakapagpatay nito. Dito matatagpuan ang tunay na lakas. Hindi sa pagtatangkang hawakan ang lahat at pasayahin ang lahat, kundi sa pagsusunog ng lahat ng kalat at ingay at pagtutok sa mga bagay na ikaw lang ang makakontrol. Dahil doon nakatago ang kapangyarihan at doon nakatago ang katotohanan. Si Epictetus, isa sa mga pinakadakilang Stoic na pilosopo, ay itinuro sa atin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaan, ang tanging tunay na pag-aari. Ito ang kalayaan na pumili ng iyong mga aksyon, pumili ng iyong mga isipin, at pumili ng iyong focus. Ang mga distractions ng mundo. Hindi mo pag-aari ang mga iyon, ang ingay. Hindi mo yon kailangang pakinggan. Isa lang ang kontrolado mong bagay, ang landas na tatahakin mo. Ang iba pa, wala na sa iyong mga kamay. Hindi mo kayang magsayang ng enerhiya sa anumang bagay na hindi nagsisilbi sa iyong misyon. Kung hindi ito magdadala sa iyo sa iyong layunin, ito ay isang hadlang, isang pader, isang kadena na humihila pababa sa iyo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang ipinaglalaban mo? Ano ang karapat-dapat sa iyong oras, iyong lakas, iyong kaluluwa? Diyan mo dapat ituon ang iyong focus. Walang kompromiso, walang kahinaan, walang pag-urong. Ang oras para kumilos ay ngayon. Ang iyong sandali ay narito. Gusto mo bang maging hindi matitinag? Gusto mong mabuhay ng isang buhay na yayanig sa mundo? Kung ganoon, ipamuhay mo ito. Ibigay mo ang bawat hibla ng iyong pagkatao. Tumayo ka. Tumanggi na maging ordinaryo. Tumanggi na magpadaig sa distractions. Tumanggi na maging isa sa mga masa na magigising isang araw at ma-realize na ang kanilang pinakamagandang taon ay nasa likod na nila. Mag-focus ka na parang nakasalalay ang buhay mo dito dahil nakasalalay nga ito. Sinabi din ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng maraming ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng kaunting pangangailangan. Isipin mo kung anong hitsura ng buhay mo kung mag-focus ka lang sa isang bagay, ang iyong misyon. Paano kung tigilan mong habulin ang lahat ng walang halaga at ilagay lahat ng iyong enerhiya sa isang bagay na kayang magbago ng lahat? Iyan ang Stoic na paraan. Iyan ang paraan ng isang mandirigma. At ganito ka mananalo. Isa lang ang pagkakataon mo dito. Huwag mo itong sayangin sa distractions. Sunugin ang ingay, tunnel vision, mag-obsess. Dahil sa huli, kapag tapos na ang lahat ng pagod, kapag ibinigay mo ang lahat, kapag nakafocus ka sa sipag at sakripisyo, hindi na lang ito tungkol sa tagumpay. Ito na ang magiging pamana. At ang bagay na iyan, wala nang sino man ang makakakuha mula sa iyo. I-lock in, mag-refocus, ang mundo ay babaluktot sa iyong kalooban. Number 4, protektahan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat na magkaroon ng access sa iyo. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat ng kahit isang segundo ng iyong oras. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat ng puwang sa iyong buhay, sa iyong isipan, sa iyong mundo. Ang iyong enerhiya, ang iyong mismong esensya ay sagrado. At may mga tao diyan na walang kapag-uran para nakawin ito mula sa iyo. Gutumin ka, wasakin ka hanggang sa wala nang matira kundi isang walang laman na shell. Ang iba, hindi lang sila distractions, sila ang mga tagapagwasak. Sila ang mga parasitiko, mga linta na kumakapit at inuubos ang iyong espiritu, ang iyong passion, ang iyong drive, na nag-iiwan sa iyo ng kahinaan sa bawat interaksyon. Bawat sandali na pinapalakas mo sila ay isang sandali na kinukuha mula sa iyong hinaharap. Bawat salitang sinasayang mo sa kanila ay isang piraso ng iyong lakas na nawawala magpakailanman. Ibinibigay mo sa kanila ang iyong oras,
at kinukuha nila ang mga piraso ng iyong sarili na hindi mo na maibabalik. Hindi mo na kayang magpatuloy sa ganitong paraan. Hindi mo kayang ipamahagi ang iyong enerhiya na parang ito'y isang bagay na disposable, na parang ito'y isang bagay na pwede lang kunin ng kahit sino. Ang iyong enerhiya ay ang puso ng iyong pagkatao, at kung papayagan mong may ibang tao, kahit sino, na pumasok sa iyong buhay at nakawin ito, hindi lang ang oras mo ang nawawala. Ang nawawala ay ang iyong esensya, ang iyong drive, ang iyong hinaharap. Panahon na para magising ka, panahon na para tratuhin ang iyong enerhiya bilang pinakamahalagang yaman na mayroon ka. Dahil ito nga, protektahan ito. Ipaglaban ito tulad ng isang leon na nag-iingat ng kanyang pride. Itigil mo na ang pagpapagamit sa iyo, ang pagpapagod sa iyo, ang pagmamanipula sa iyo. Putulin mo sila malamig, walang pag-aalinlangan, walang mga palusot, walang paghingi ng paumanhin. Tahimik lang dahil yun ang nararapat sa kanila, wala. At huwag nang lumingon pa, walang mga paliwanag, walang mga justification, wala kang utang na paliwanag sa sinuman para protektahan ang iyong sarili. Wala kang utang na kahit anong bagay para pangalagaan ang iyong kapayapaan, ang iyong lakas, ang iyong layunin. Kung hindi nila kayang igalang iyan, hindi sila karapat-dapat sa iyong buhay. Lumakad ka palayo. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal mo silang kilala, kung gaano sila kalapit sa iyo, o kung gaano kahalaga sila sa iyo noon. Kung hindi sila nagdadagdag ng halaga sa iyong buhay, kinukuha nila ito. At kung kinukuha nila, kailangan mong putulin ang ugnayan, mabilis, malinis, at walang pagsisisi. Ang sandali na magsisimula kang protektahan ng iyong enerhiya ay ang sandali na papasok ka sa isang lakas na hindi mo pa kayang imaginein. Mararamdaman mo itong dumadaloy sa iyo, matatag, hindi matitinag, hindi mapipigilan. Isang lakas na walang makakapag-abot, walang makakapagwasak, walang makakapagkontrol, maging isa kang puwersang dapat igalang. Mararamdaman ito ng mga tao kung aminin man nila o hindi. At ang mga hindi igagalang ito, may iwan sila sa alikabok mo. Hindi ka nandito para maging emotional punching bag ng ibang tao. Hindi ka nandito para maging isa sa mga nauubos habang ang iba ay kumukuha. Ang mga taong karapat-dapat na nasa buhay mo, ang mga tunay na nagpapahalaga sa iyo, ay magtataas upang makasabay sa iyong enerhiya. Malalaman nilang ikaw ay isang puwersa at igagalang nila iyon. Hindi ka nila ipagkakait dahil nauunawaan nila ang lakas na kailangan upang protektahan ang iyong enerhiya. Pero para sa iba, putulin mo sila. Hayaan mong sila'y umalis. Hindi mo sila kailangan. Hindi mo kailangan ng sinuman na hindi kayang tumayo sa tabi mo sa iyong lakas, na hindi kayang makipagsabay sa iyong enerhiya. Ang sandali na bitawan mo ang mga angkla na nagpapabibigat sa iyo ay ang sandali na lilipad ka. Magiging isang bagay ka na hindi mo akalaing mangyayari, mas malakas, mas matalim, mas nakatutok kaysa sa iyong iniisip. Hindi matitinag, hindi mapipigilan. Alam ito ng mga Stoic. Nauunawaan nila na ang iyong lakas ay nasa mga bagay na kontrolado mo. Kontrolado mo ang iyong enerhiya. Kontrolado mo kung sino ang may access dito. At kapag ibinalik mo ang kapangyarihang iyon, kapag itinigil mong ipamahagi ito sa mga taong hindi karapat-dapat, mararamdaman mong kung gaano kalaki ang iyong natagong lakas. Ang buhay na pinaghihintay mo, ang kadakilaan na itinakda para sa iyo, ay nakatago sa kapangyarihang iyon. Kaya't itigil mo na ang pagsasayang ng enerhiya. Itigil mo na ang pagpapahintulot sa mga tao na nakawin ito mula sa iyo. Pangalagaan ito tulad ng isang yaman. Ang sandali na gawin mo iyon, bubuksan mo ang isang puwersa sa iyong sarili na higit pa sa hindi mapipigilan. Ito'y magiging hindi matitinag. At kapag napagtanto mo iyon, kapag nagsimula kang mamuhay ayon dito, wala nang kahit anong bagay ang makakapalit
sa iyong daraanan. Number 5, disiplina higit sa pakiramdam. Magbuo ng hindi matitinag na mga gawi. Ang motibasyon ay walang higit kundi isang sigla, mahina, pabago-bago at mabilis mawalan ng saysay. Tumataas ito sandali, maliwanag at puno ng pag-asa, ngunit nawawala rin kapag dumating ang unang pagsubok. Ang disiplina, bagaman, ay ang apoy na hindi nangangailangan ng sigla. Nilulunod nito ang lahat sa kanyang daraanan, patuloy na umaapoy, hindi apektado ng mga balakid, bagyo o mga sandali ng pagdududa. Kung naghihintay ka para sa tamang sandali o perpektong pakiramdam, talo ka na. Hindi darating ang sandaling iyon. Isang ilusyon lamang ito, isang miraheng mahirap abutin. Kung naghihintay kang maramdaman mong handa ka na, maghihintay ka ng walang katapusan. Hindi alintana ng mundo ang iyong mga pakiramdam at ganoon din ang tagumpay. Ang mga nagwawagi ay hindi naghihintay na magtulungan ang motibasyon na kumatok sa kanilang pinto. Kumilos sila kahit anong pakiramdam nila. Kumilos sila kapag ang katawan nila ay masakit, kapag ang isipan nila ay nagsasabing huminto na, kapag ang takot sa kabiguan ay humahawak sa kanila. Kumilos sila dahil natutunan nilang ang mga pakiramdam ay mahina at ang disiplina ay hindi matitinag. Ang iyong mga pakiramdam ay magiging kalaban mo. Magsisinungaling ito sa iyo at sasabihing dumaan sa madaling daan, iwasan ang hirap, magpahinga, huminto, magantala, dumaan sa landas na magdadala sa iyo ng comfort. Sasabihin nila na nararapat ka ng pahinga, ngunit ang totoong nararapat mo ay mapagtagumpayan ang sakit, magpatuloy sa kabila nito, at mag-ibang mas malakas kaysa sa dati. Ngunit narito ang malamig na katotohanan. Ang mga pakiramdam ay pansamantala lamang. Ang mabilis na sigla ng motibasyon, ang kilig ng bagong ideya ay mabilis nawawala. Ang paghahangad ng pahinga, ang tukso na magsuko ay laging dumating kapag kailangan mo ng lumaban ng pinakamatindi. Hindi ka nandito para mamuhay sa comfort. Nandito ka para magtayo ng isang buhay na hindi kayang sirain, para gumawa ng isang bagay na matibay, hindi matitinag, na mananatili sa harap ng bawat hamon na ibinabato ng buhay sa iyo. Ang disiplina ang sandata na humuhubog sa buhay na ito. Ang disiplina ang kalasag na magpoprotekta sa iyo mula sa iyong sariling kahinaan. Ang martilyo na hahubog sa iyong hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagpapakita araw-araw. Kahit anong mangyari, kahit sabihin pa ng mundo na hindi ka sapat, na hindi mo kaya, na dapat kang sumuko. Ang disiplina ay ang pagpili na magpatuloy kahit na ang bawat bahagi ng iyong katawan ay nagsisigaw na huminto ka na. Ito ay isang pangako na ginawa mo sa sarili mo. Isang hindi matitinag na sumpa na walang anuman. Hindi ang bagyo, hindi ang pagdududa, hindi ang kabiguan, ang makakawasak sa iyo. Si Marcus Aurelius, isang bihasang Stoic, ay naintindihan ito ng higit sa sinuman. Hindi siya nagsalita tungkol sa paghihintay ng inspirasyon o paghahanap ng motibasyon. Sinabi niya, ang hadlang sa aksyon ay nagsusulong ng aksyon. Ang humaharang sa iyong daan ay nagiging iyong daan. Bawat hadlang sa iyong landas ay hindi naroroon para sirain ka, kundi para hubugin ka. Bawat sandali na iniisip mong hindi mo na kaya, iyon ang sandali na ang iyong disiplina ay dapat umatungal na mas malakas kaysa sa iyong mga pagdududa. Diyan ipinanganak ang iyong lakas. Kailangan mong maunawaan ito. Ang iyong pinakamalaking paglago ay matatagpuan sa iyong laban. Kung mas labanan mo, mas push mo ang sarili mo, mas malakas ka. Bawat araw na pinipili mo ang disiplina, hinuhubog mo ang isang bersyon ng iyong sarili na hindi kayang gibain ng mundo. Binubuo mo ang isang makina ng lakas ng loob, isang titan ng self-control, isang puwersa na kayang maglipat ng bundok dahil sa hindi matitinag na determinasyon. Kaya't itigil mo na ang paghihintay para sa perpektong sandali.
Itigil mo na ang paghihintay na maramdaman mong handa ka na. Hindi ka magiging handa kailanman, ngunit maaari mong piliing maging handa ngayon na. May kapangyarihan kang gumawa ng desisyon upang magpakita, patuloy na lumaban at buuin ang mga gawi na maghuhubog sa iyo sa isang hindi matitinag na tao. Gaya ng sabi ni Marcus, huwag nang magsayang ng oras sa pagtatalo kung anong klaseng mabuting tao ang dapat mong maging. Maging isa. At iyan ang katotohanan, maging isa. Maging ang tao na pipiliin ang disiplina kaysa sa comfort, na pipiliing magpatuloy kahit sabihin pa ng mundo na magpahinga ka. Maging ang tao na patuloy na bumangon kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang bigat sa iyong mga balikat. Maging ang tao na hindi kayang pigilin, hayaan mong ang iyong disiplina ay mag-apoy ng mas mainit kaysa sa anumang motibasyon. Hayaan itong lamunin ang lahat ng mga dahilan, lahat ng takot, at lahat ng sandali ng pag-aalinlangan. At kapag ang mundo ay nagduda sa iyo, kapag ang lahat ng tao sa paligid mo ay sumuko, maging ang isa na patuloy na lumalaban, hindi matitinag at hindi mapipigilan. Diyan matatagpuan ang tunay na lakas. Pakinggan mong mabuti. Ito ang iyong sangandaan. Walang darating na magliligtas sa iyo. Walang magbibigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon. Ikaw lang at ang matinding katotohanan ng iyong mga desisyon. Pwede mong sirain ang iyong nakaraan o bitbitin ang bigat nito na parang multo, sumusunod sa bawat hakbang mo. Pwede mong sunugin ang dating ikaw o panoorin ang sarili mong mabulok sa parehong siklo. Pwede mong tahakin ang bagong simula na yayanig sa iyong kaluluwa o manatiling nawawala, nakatrap sa iyong sariling pagsisisi. Pakawalan ang nakaraan. Sirain ang taong laging may dahilan. Baguhin ang iyong sarili. Magtayo ng isang bagay na sobrang tibay na yayanig sa buong mundo. Pasiglahin ang iyong lakas ng loob. Ilagay ang bawat patak ng iyong enerhiya sa sandaling ito. Walang atrasan, walang distractions. Ang desisyon, ito'y brutal, ito'y pangwakas, ito'y iyo. Kung tumagos ito sa iyong kaluluwa, o kung may nabuksan sa loob mo, pindutin ang like button, mag-iwan ng komento na ibinabagsak ko na ang lumang sarili ko ngayon at mag-subscribe. Wala nang paghihintay, wala nang pangarap na walang aksyon. Ito ang iyong sandali para bumangon, walang pigil. Wasakin ang lahat ng humahadlang sa iyong pag-unlad. Sunugin natin ang mundo.